gaano karaming tao ang galit. Correct. Dahil itong pagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Dahig ay ito ang unang hudyat para mabigyan ng hustisya hindi lamang po ang mga biktima ng EJK, pati na rin po ang dating Pangulong Duterte. Correct. Wala po tayo masasabi kung lahat ba ng Pilipino ay galit. Malamang sa kanilang parte dahil ang kanyang ama ang naaakusahan at nililitis sa salang crimes against humanity. Correct. Malamang ito po talaga ang kanilang magiging reaksyon. Tama. Tumugon din ang Malacanang sa hiwalay na pahayag ni Congressman Pulong Duterte na ang pag-aresto sa dating Pangulo ay pagpili umano ng administrasyon sa political vengeance over gratitude. Matatandaan si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagbigay daan sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani noong taong 2016. Ayon kay Castro, bagamat nagpasalamat si Pangulong Marcos sa naturang hakbang, hindi raw nangangahulugan na maaaring ipikit ng pamahalaan ng mga mata sa Correct. mga akusasyon ng kriminalidad. Kita niyo yung ugali nila, mga kababayan ko. Gagawang kita ng mabuti para lahat ng gagawin ko okay. Gagawang kita ng mabuti para kapag ikaw na yun nasa posisyon, wag mo kong aawayin kahit na nagnakaw ako, kahit pumatay ako, kahit yumut-yut ako, kahit ilang babae pa yung nakapalibot sa kwarto ko. Napila-pila o mamimili ako kung sino ngayon yung trip kong yut-yutin. Di ba? Ganun yung katwiran nila. Oo, dapat mayroong utang na loob kay Digong at saka kay Kibuloy. Tama ho ba yun, mga kababayan ko? Dahil nakagawa ko ng mabuti sa inyo, isaalang-alang ninyo ang interes ng bayan. Tama ho si Pangulo bakit naman ho, kailangan isaalang-alang yung ginawa mo? Deserve naman nung tao na namatay. Deserve ni Apo Lakay na malibing sa libingan ng bayani. Ano po, mga kababayan ko? Bakit ngayon? Dahil doon, kailangan utang na loob yun. At saka teka, binaboy ni Sara yan. Di ba, Pekwa? Si Beredor Pekwa nandiyan dyan. Tama ba yun? Di ba? Natalawing utang na loob yun. At saka teka, mga kababayan ko, okay na yun. Binastos na ni Sara Duterte yun ni Sara Duterte nung nababaliw Nung kasalukuyan, mga kababayan, na depress kasi nabobulgar na yung kanyang pagnanakaw hukayin ko yung tatayin nyo dyan at itatapong ko sa West Philippine Sea, ika. Kita nyo, pati patay pinagdiskatahan. Anong klaseng pag-iisip yan? Pati ba naman patay na wala nang kamalay-malay, wala nang alam, abay pagdidiskitahan mo pa? Yun ho, mga kababayan nagpapakita na ho ng hindi maayos at hindi nagkaroon ng mabuting aral na magandang ugali. Nagpapakita po na walang magandang kaugalian kayo ho ang humusga. Nasa tamang pag-iisip pa ho ba yun? Na pati ho pa yung patay na, yung pong hindi na makakibo, yung hindi na may pagtatanggol ang sarili, idadamay pa. Di po ba, mga kababayan ko, kayo ang humusga. Isipin yung maigi, mga kababayan ko. Sapagkat sa ganyang usapin, masasabi ko, si Sara Duterte ay walang sapat na kakayanang mag-isip ng tama at walang kakayanan na magdesisyon kung ano yung tama para sa ating lahat. Di ba? Tuloy. Ang pagtanaw ng utang na loob ay hindi naman po kinakailangan na i-tolerate o tulugan ang anumang akusasyon ng kriminalidad at takpan ng mata sa maaaring nadulot ng karumal-dumal na patayan ng EJK. Correct. Hindi rin po pwedeng ipikit ng gobyerno at ng Pangulo ang kanyang mata sa mga sinapit po ng mga complainants dito Correct. sa ICC. Kita niyo, mga kababayan, pipikit na lang.
Oo, pipikit na lang ba yung mga mata ni Pangulo? Hindi naman ganun si Pangulo eh. Di ba? Ano, Berador Pikwa, ha? Wala talagang, wala talaga, walang laman utak. Ewan ko, mga kababayan ko, sa mga DDS kasi, mga walang alam talaga eh. Di ba paring LB, ano? Oo, Ligaspi, ano? Ha? Wala talaga. Oo, Tony, ano? Partner sila ng anak ni Marcoleta na parehong may premonition. Yun na nga eh. Sige, tuloy. So, muli, nagpapasalamat po si Pangulong Marcos Jr. Saan? sa ginawang ito ni dating Pangulong Duterte at ito Na? naman po ay sinang-ayunan Nang? ng Supreme Court at wala Correct. naman po nalalabag na batas. Yun naman pala eh. So, deserve talaga ni Pangulong Marcos Sr. na malibing sa libingan ng mga bayani. Sasabihin na naman ba natin kung anong nagawa ni Apo Lakay? Ni Apo Lakay, kaya deserve niyang malibing sa libingan ng bayani? Iisa-isahin pa ba natin? Alam niyo mga kababayan, sa mga naging presidente ng Pilipinas, paramihan ng proyektong nagawa, wala pa hong tatalo sa matandang Marcos kay Apo Lakay. Wala pa ni isa. Wala pa kahit mag-research kayo. Gumamit na kayo ng inyong mga computer, laptop, Google, pati na rin Webster Dictionary, pati encyclopedia. Oo. Walang makakatapat ng nagawa ni Apo Lakay. Diba? Sabi nga natin, kung hindi nila kayang tapatan, sisiraan. Diba? Kahit pagbali-balik ta rin ninyo ang tombong nyo. Diba? Kahit pagbali-balik ta rin ninyo ang tombong ni Sara Duterte, wala, hindi talaga uubra si Digong. Sabi ng mga dides, si Duterte marami rin namang nagawa eh. Putik na, pag tinanong mo ano yung mga nagawa niya, magbigay ka ng 3. Gumamit ka na ng Google. Walang maipakita eh. Di ba? Walang maipakita ang mga DDS na tatanga-tanga. Sabihin nyo, tanongin nyo sila, anong nagawa ni Digong Aber? Bukod sa mga nagpapatay ng maraming mga Pilipino, Aber? Wala silang may papakita. Maniwala kayo, kapag kaganyan ng tanungan, wala eh. Mga kababayan ko. Oo. Niloloko na nga lang sila ng mga vlogger nila eh. Kahit anong ipakita sa kanila, abay, amin ng amin. Amen. Parang mga alagad ni Kumaliar eh. Ano? Sige-sige lang na sige-sige. Alam nyo ba yung mga alagad ni Kumaliar? Ewan ko kung kilala nyo si Kumaliar ha. Sa mga nakakakilala, baka ang naalala nyo Voltis 5 lang. Ito, yung si Kumaliar, yung kanyang mga taga-sunod, alam nyo yun? Sige-sige, makasigi, umba. Mga ganun-ganon. Ganon yung mga DDS eh. Di ba? Ganon. Nauubo ko, hindi ako makatawa ng maayos. Di ba? Ganon yung mga DDS, mga kababayan. Iginiit ni Castro na ang mga kasong isinampa sa International Criminal Court laban sa dating Pangulo ay nagmula rin sa mga Pilipinong naghain ng reklamo dahil sa paniniwalang hindi sila nakatanggap ng hostisya sa loob ng bansa sa panahon ng panunungkulan ng kanilang ama. Oo nga. Ayan, nakakita nyo? Sabi ni Elvira Garcia, Parmali, Pogo, Tukhang, droga. Parmali, Pogo, illegal na mga sugal sa internet, droga, Tukhang. Kita nyo mga kababayan ko, yan yung tumatak kay Duterte. Na pinapaganda ng mga apologist nila.
Di ba, Nora Macaso, late ka na, oh. Sila Arlene, Cuano, oh, mga late na kayo. Oh, ayun, yung isiniksik sa magnetic lifter. Di ba? Sabi ni Ai Chang, magdadalawang 1,000 na tayo, kukunti pa lang daw yung nagla-like sa inyo. So anyways, mga kababayan ko, yan, oh. Abay, manghuhula na talaga si Sarah, no? Ibang klase. Oh, yan, oh, manyakan sa entablado. Yan yung mga tumatak, no? Yung nguso ni Duterte, daig pasusok. Oo, akala mo sisip-sip ng utin lagi. Oh, sa bagay, pare-parehas naman sila, no? Pati mga anak ni Duterte, mga immoral din, Mula kay Pulong hanggang kay Kitty, ano bang may pagmamalaking maayos na katangian nila? Sige nga, ho. Tanungin ko ho kayo. Rekta tayo. Sa mga DDS dito, baka pwede pakisagot nyo. Ano ang maipagmamalaki ni Sara Duterte, ni Pulong Duterte, ni Basti Duterte, at ni Kitty Duterte? Maliban, mga kababayan ko, sa anak sila ni Digong na nakakulong. Meron po ba kayo na maipagmamalaki na katangian nila? Lahatin na natin tong mga anak niya. Oo, katangian katangian. Kung katangian lang ang pag-uusapan, wala talagang mababanggit yan. Pero kung katangahan, nangunguna yung mga yan. Oo. Meron? Oo. Katangian, wala. Katangahan, marami.